Amen. Alam niyo po, lagi ko pong, every time na ako po ay pumupunta sa church, kahit nung nagsisimula pa po ako, kasi hindi naman kagad nakapagpahin ng church si mami at si daddy. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na pupunta ako sa church para kay Lord. Amen. Kasi nauso talaga noon, nung mga panahon namin, yung pumupunta para maghanap ng girlfriend, ng boyfriend, uso na noon yun. Hindi lang ngayon yun, di ba? Yung iba naman, para maghanap ng, dahil gustong siraan yung church, di ba? But, lagi ko pong sinasabi na, kapag pupunta tayo ng church, pag pupunta ako ng church, is dapat pupunta ako para baguhin pa ako ni Lord. Amen. Pwede po bang sa umagang ito sabihin natin yun sa Panginoon, with all our heart, na kahit di man natin sabihin, sa puso natin, sabihin natin na, Lord, ito yung maging puso ko. Amen. Na nandito ako, Lord, para baguhin mo pa. Amen. Kasi naniniwala tayo na nais natin ang ating buhay ay mas maging kalugod-lugod kay Lord. Amen. Na kung tutuusin lang, sabi nga kulang pa yung mga ginagawa natin sa ginawa ng Diyos. It is our way, ito yung pamamaraan natin para man lang mapasalamatan, masamba, ma-worship, maka-repay tayo kahit paano, kahit hindi natin kayang bayaran, maka-repay tayo sa ginawa ni Lord sa buhay natin. Amen? At nakikita natin yung ginagawa ng Diyos sa ating church. Amen. Ulitin ko po nakikita po natin yung ginagawa ni Lord sa ating church. Amen. Amen. At sabihin mo sa iyong katabi, wala ka nang babalikan. Amen. Hello. Diba? Sabihin mo, wala na yung dati mong buhay. Ito na yung buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, ito na yung buhay mo. Hello. Mabilis lang po ako mag-preach kapag nakita ko pong nakikinig po kayo. Pag hindi po, habaan ko to. Diba? Sabihin mo, ito na yung buhay mo. Ang buhay, kasama si Kristo. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon at salamat po sa Diyos sa privilege na makapangaral. Salamat sa buhay ng ating mami at daddy na siyang laging ginagamit ng Panginoon para tayo ay i-guide, palakasin. Amen. Kasi kung tayo lang, parang baga yan . Pag yung isang baga, hiniwalay mo sa marami, anong mangyari doon sa isang baga? Mamamatay. Diba? So dapat, sama-sama tayo, all together, we're better together. Ayan, yun sapagkat kaya nating palakasin ng isa't isa. Pero kung mahihiwalay tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon, magugulat ka, ayaw ko na kay Lord. Amen. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa church na ito, salamat may mga pastor tayo. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya po mahalagang pag-uusapan natin sa umagang ito na kukunin natin sa Genesis chapter 19, verse 15 to 26. Medyo mahaba-haba po ang ating verse. Pero samahan niyo po ako, basahin natin ito. Wow! Praise God. So, basahin po natin yung link, kahit lang kapatid, yung ASMD tsaka NIV yan. Tagalog po basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Nang magbuko kang liwayway na, pinagpadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae na nandito. At umalis kayo agad. Dahil baka matamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito. Dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Yan po ay lugar ng Sodoma at Gomora. Next verse, verse 15. Hindi pa sana aalis si Lot. Sige po, basahin natin sabay-sabay. Yeah. Hindi pa sana. 1, 2, 3, go! Pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel at lunsod. Next verse. 1, 2, 3, go! Nang nasa labas na sila at lunsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Verse 18. 1, 2, 3, go. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag niyo na po ako patakbuhin papunta sa bundok. Verse 19.
Habagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Verse 20, pero sumagot si Lot. Si Lot ba yun? Okay. Verse 20, 1, 2, 3, go. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Verse 21, sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Verse 22, sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon. Verse 23, nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zoar. Verse 24, biglang pinahula ng Panginoon ang nagdadagablab na asupre, ang Sodom at Gomora. Verse 25, nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira doon, pati ang lahat ng tanim. Wala silang nakakinabangan. Verse 26, 1, 2, 3, go. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang aliging asin. Hello. Sa English po, but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Anong sabi ng Panginoon sa binasa po natin? Huwag silang lilingon, hihinto, kundi mamamatay sila. Ang problema, itong nakarating na sila doon, ang sabi ng Diyos, huwag kayo doon. Sa bundok kayo. Sabi ni Lot, malayo po yung Lord. Intindi natin yung kwento yung pangyayari. Sabi ni Lot, doon na lang Lord. Sige, doon na lang, sabi mo sabi ni Lord. Ngayon, nung nakarating na sila doon, okay na, sa Zoar. Ang problema, dahil nakarating na safe na sila, tama? Dahil safe na sila, nilipol na ng Diyos yung Sodoma at Gomora. Ngayon, nung nilipol na ng Diyos yun, ang problema, yung lugar pala na yon ay kita pa din. Lumingon ngayon yung asawa ni Lot. At nung lumingon yung asawa ni Lot, ano po ang nangyari? Naging pillar of salt siya. Namatay. Hello. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging pillar of salt? Hindi to salt and light of the world. This is a negative salt. Hello. Now, ang pag-uusapan po natin, ay papamagatan po natin 1, 2, 3, pakibasa po. 1, 2, 3. Smile. Naglag po. Naglagay yung Ang ating po pag-uusapan from the book of Genesis chapter 19 to 15. Alam niyo po, konting background lang, si Lot po ay pamangkin ni Abraham. At si Lot po ay nakasaksi sa mga pangako, isinama ni Abraham si Lot. So si Lot po, aware siya, nasaksihan niya yung kakayahan at kayang gawin ng Diyos, mga himala. Hello. Mga himala na kayang gawin ng Diyos sa buhay ng tao. At dahil pamangkin siya ni Abraham, alam niya yon. Kanya nga lang, ang problema, si Lot po, siya yung uri ng, bagamat dinescribe siya ng Bible na righteous, pero si Lot, yung klase ng believer na gusto rin yung kamunduhan. Yung kayamanan ng mundo, hindi yung worldly carnality, kundi yung mga bagay like treasures, wealth, hello. Yan yung gusto niya. Gusto niya yung, alam mo yung, gusto niya rin yung mga magagandang bagay sa mundo. Na hindi naman masama, kasi dinescribe siya ng Bible. So Lot represent the believer who wants also the world. Treasures. Hello, andiyan po ba tayo? Yun po yung nare-represent ni Lot. Kaya actually, pinili niya yung lugar na malapit sa Sodom at Gomora kasi po, yung lugar na yon ay mayaman talaga. Doon siya nag-business.
Dun lumago yung business niya. So, pero itong yung napangasawa ni Lot, na hindi naman pinangalanan talaga ng Bible, siya naman ang nagre-represent sa mga tao na hindi kaya talagang umalis sa kanilang nakaraan o sa makamundong bagay. This wife of Lot, ito yung tao na ang nire-represent niya is yung taong worldly attachment. Hello? Kaya, pag-uusapan po natin sa umagang ito, pakibasa po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Sabihin mo nga, the cost of looking back. Alam niyo po mga kapatid, lumingon lang yon, pero namatay. Bakit? Anong meron? Ang mga supporting verse po natin in Luke 17:32-33, mamaya po, mababasa natin yan. Kasi inulit siya ni Jesus Christ mismo. So may impact ito sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano. Philippians chapter 3, verse 13-14. Now, manalangin po muna tayo. Tayo po ay yumukot pumikit. Lord, samahan mo kami as we study your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, na na-enjoy namin ang iyong mga salita, ano mong pagtuturo mo. Matanggap namin ito, Panginoong Jesus, O God. At Lord, inaamin namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, sa kalagitnaan ito. Lord, huwag mo pong hayaang maging tradisyon kami sa aming pag-attend. Hindi po tao ang aming makita, kundi ikaw lamang po. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Turuan mo kami lahat, Panginoon. And we offer you our hearts, O God, our lives, Panginoon, O God. We surrender everything. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The cost of looking back. Now, maintindihan po natin that obedience to God requires a forward-looking faith. Hello? Wag po natin, baka po malito tayo, itong salvation na sinasabi sa context ng Genesis 19:15-26 is not the context of our salvation now. Okay po? Wala pong gagamit po kasi ako ng mga salitang kaligtasan, niligtas, saving. So, wala pong kinalaman ito sa kaligtasan na meron tayo. At iingatan natin na ang salvation natin ay hindi maging by works. Okay? Tandaan po natin na ang salvation natin ay hindi by works. Ang pag-uusapan nating salvation sa context na ito is niligtas na kasi sila ng Diyos. Hello? Niligtas na kasi sila ng Diyos, kaya nga lang bumalik, nilingon pa ni Lot, nung asawa ni Lot, hindi pala si Lot. Nilingon pa nung asawa ni Lot yung kanyang nakaraan, kaya hindi siya naligtas. Hello? Ganyan po ba tayo? Now, hindi po doon, ang ating titingnan po, kunin natin yung mga dapat natin kunin, at kailangan natin tanggapin yung mga dapat nating matutunan sa buhay ng mag-asawang ito. Amen? So, sige po. Sabi nga po, obedience to God requires a forward-looking faith. Amen? Hindi po porket sinabi na ligtas ka na ay hindi na tayo susunod. Hello? Actually, kaya tayo iniligtas ng Panginoon because God has a purpose in our lives. Hello? At gusto kang gamitin ng Diyos. Ang problema, hindi tayo magagamit ng Panginoon kapag hindi natin ma-let go yung ating mga nakaraan. Hello, now, then, forward-looking faith that lets go of the sinful past or we risk being spiritually paralyzed. Ito po yung sinasabi natin na kapag hindi tayo sumunod sa Diyos na magpatuloy patungo sa hinaharap at patuloy nating lilingunin ang nakaraan, tayo po ay magiging spiritually paralyzed. Sabihin mo nga, spiritually paralyzed. You know, this topic, para po maging malinaw ito pong topic na ito ay para sa mga Kristiyanong compromiser pa din. Hello? Ngayon, kung hindi talaga tayo nagiging totoo sa ating pagtanggap sa Panginoon, amen, manalangin tayo na mabago tayo ng Diyos sa umagang ito. Na huwag tayong maging kagaya ng asawa ni Lot. Tatapusin ko na nga. Diba? Na hindi niya talaga kayang iwanan yung dati niyang buhay. Yun lang po yung message na ito. Una, si Lot,
compromiser. Ipanalangin natin, kung tayo man yung Lord, baguhin mo yung puso ko. May mga bagay pa ba akong hindi kayang bitawan sa nakaraan? Hello? Na hindi tama't kasalanan. At kung tayo naman yung asawa ni Lot, na hindi talaga kayang ma-detach sa world, di natin maiwanan yung ating mga bisyo, yung ating mga kasalanan. Hello? The word is ayaw nating magpabago sa Diyos. Hindi po tayo tinatawag to become perfect. Hello? Nandiyan po ba tayo? Hindi kasi natin kayang maging perfect. But we are called to be with Christ, to be in Christ. Because Christ's power will transform us. Ulitin ko po, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya hindi ka talaga tinawag para magbago. Tinawag tayo para lumapit sa Diyos. Kasi sa ating paglapit sa Diyos, doon tayo mababago. There's a big difference, guys. Hello? Kasi kung kaya nating baguhin yung sarili na natin, huwag na tayo mag-church, huwag na tayo makinig ng Word of God. Pero dahil alam natin na hindi natin kaya, without Christ, without God, we need to become more closer to Him. We need to be in the presence of God. We need to hear God's Word. Hello? Kung hindi, mapaparalyze tayo. Now, the introduction, the glance that cost everything. Sabi mo nga, ang lingon. Amen? Na nagkokos ng lahat. Sa totoo lang, nakaalis, nakaligtas na, kinahabagan na sila ng Diyos. Hello? Ulitin ko, wala itong kinalaman sa kaligtasan. Amen? Kinahabagan na sila ng Diyos, nakaalis na sila, hello, nandoon na sila, wala na sila sa kapahamakan. Pero ang problema, dahil lang sa isang lingon. Kaya pala may movie. Hello? Kaya pala may movie, wag kang lilingon. Hello? Kasi yun yung cost. Diba? Now, yung sin natin, merong urgency, which is tayo yun. Minsan din natin nare-realize, wala pa pala tayo doon sa pagliligtas ng Diyos. But we are so blessed, we are here. Naririnig natin ang salita ng Diyos. Flee for your lives, don't look back. Merong specific na sinabi ang Diyos. Hello? Ano pa po ang meron sa sin? Fire and sulfur raining down on the cities of the plain. The tragic simple action that Lot's wife looked back. Ano po yung dapat nating tanungin sa sarili po natin? Why would a simple look carry such a severe consequence? Hello? Di ba? Magtatanong ka eh. Lumingon lang, napahamak na. Ano nga po ba yung mga bagay na ito na dapat nating matutunan? Number 1, the command. A call to forward motion. Sabi mo nga, a call to forward motion. Alam niyo po, pag tayo bilang isang Kristiyano, ang Kristiyano po ay karera. At hindi tayo dapat tumakbo pa atras. Kung ikaw man ay tatakbo pa palapit dapat kay Lord. Ano mang pagsubok, ano mang problema, lalapit ka dapat kay Lord. Hello? Andiyan po ba tayo? Listen to this. A command born in mercy. Itong utos po na ito kala Lot and Lot's wife, may utos, merong sinabi ang Diyos, hindi dahil para wala lang, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, may sinasabi sa iyo ang Diyos na kailangan wag mo nang lingunin. Hindi dahil para ano pa man, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Hello? It wasn't given to a stranger, it was given to a recipient of grace. Hello? Hello? Church, God was saving them. Hello? The instruction was for their own good and survival. Mga kapatid, maintindihan natin na may mga sinasabi si Lord sa atin na para tayo ay maligtas sa isang sitwasyon. Gusto niyo example? Sample. Huwag ka muna mag-jowa. Yeah, gano'n naman tayo sa jowa eh. Hello? Andiyan po ba tayo? Huwag yan! Hello? Andiyan po ba tayo? Anak, pipiliin mo
yung trabaho papasukin mo. Anak, pipiliin mo yung mga makakasama mo. Hello? Diyan po ba tayo? Na pipiliin mo yung gagawin mo sa araw na ito. Hello? Kapatid, may mga bagay na sinasabi ang Diyos, not out of command only, but born in mercy. Para hindi tayo mapahamak. Ang problema, tayo, mahilig tayong makipag-argument. Kapag hindi, Lord, kasi gusto ko yun yung gusto ko. Sabi mo sa katabi mo, tama na yan. Baka maging asin ka. Let there be a command requiring total obedience. So this command is a command born in mercy. Let there be a command requiring total obedience. It was clear, specific, and non-negotiable. Escape, don't look back, and don't stop anywhere on the plane. Listen, partial obedience was disobedience. Looking back was the first step toward stopping. And stopping meant death. Hello? Kaya nga paglingon ka ng lingon, mabagal ang lakad mo Hello? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, ang utos po ng Diyos sa atin ay hindi lamang siya restrictions, but a liveliness for our spiritual survival. His call to live a life of sin is an act of love. May mga bagay na ayaw nang ipabalik sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, napakasimple lang ng message ng Panginoon. Hindi ko na ito pahabain. Amen. May mga bagay, ayawan talaga natin yung buhay natin dati at yung mga kasalanan. Yung mga bagay na makamundo. Hindi porkit niligtas na tayo ng Diyos, magpapakasaya na tayo. Hello? Ayawan natin yun. Tanungin natin, let's take a moment. Evaluate ourselves. Tanungin natin, pwede bang hawakan natin yung ating mga puso sa umaga pong ito? Diba? At tanungin natin yung ating sarili, attached pa ba ako sa world? Mas masaya pa ba ako sa mundo kaysa sa gawain ng Diyos? Naboboringan ba ako sa salita ng Diyos? Naboboringan ba ako sa pananalangin? Hanggat maaari, enough na sa akin yung once a week na pag-attend, kahit alam kong may midweek. Hello? Amen? Evaluate po natin ang ating sarili, mga kapatid. Masaya ba ako pag nasa gawain ako ng Diyos? Kasi kung hindi ka masaya at pinipilit mo lang ang sarili mo, may problema. Hello? Kapatid, pag hindi tayo masaya sa gawain ng Diyos, may problema. Hello? At yun yung number 2, the look. Sabi mo nga natin, the look. The heart of disobedience. Alam niyo po, itong asawa ni Lot, lumalakad na sa sinasabi ng Diyos. Ang problema, nandun na siya sa safe place. Ang problema, ang puso niya naiwan talaga sa dati niyang buhay. Hindi niya kaya. Hello? Her look was more than a glance. It was a reflection of her heart. Hello? Hindi niya lang kasi basta nilingon Ang problema, hindi niya lang basta nilingon. Maniniwala ka yung paglingon talaga yon? No. Kung bakit siya pinalusahan ng Diyos, dahil lang talagang lumingon siya. No! It is not the glance, but it is the status of the heart. Ang problema, hindi niya talaga kayang iwanan. Ulitin ko, nandun na siya sa safe place. At kung tayo ito, magpabago tayo sa Diyos. Pwedeng nasa church tayo ngayon. Pwedeng nagpipreach ako ngayon. Hello? Pero hindi ko maiwanan yung kasalanan ko. Hello? Pwedeng nandito tayo, umaawit tayo, nagsisi, pero hindi natin maiwanan. Hello? Para tayo pinarurusahan. Hello? Pag naglilingkod, pag nagwawalis, pag nagmama, pag nagba-Bible study. Hello? Para tayo pinarurusahan. Kapag yun ang ating nararamdaman, may problema.
Pero kapag tayo ay magsisinima, mag-i-staycation, kapag tayo ay magsuswimming, hello, ang saya-saya natin. Hello, pag nagpatawag ng banding, pupunta tayo, kahit gaano kalayo. Pero pag prayer meeting, wala. May problema. Hello, sabi mo, may attachment ka pa sa world. May attachment pa tayo sa world. Letter A, the look. Anong meron? A look of nostalgia. Sabi mo nga, a look of nostalgia. You know, her heart was still in Sodom. She was looking back at her home, her friends, her comfort, her normal life. She was emotionally tied to a place God had condemned. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano nga, nagsisimba. Alam ang salita ng Diyos. Hello? Pero ang totoo, gusto niya pa rin yung buhay niya dati. Yung punong-puno ng kasalanan. Tanggapin mo na. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na kasi. Iba na dapat ang buhay mo pag na-kay Lord ka. You know, hindi ito requirements, but this is evidence. Alam niyo po sa soteriology, sa doctrine of salvation, talagang ang kaligtasan ay may ebidensya. And we cannot, ano yung English yung pilitin? Force. We cannot force a tree to bear fruit. Again, we cannot force a tree to bear fruit. Hindi naman natin pwedeng persahin yung puno na mamunga. Nandiyan po ba tayo? The same thing. Kung tayo iligtas, magbubunga tayo. Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, maintindihan po natin, ano? Na wag, kung sabi mo nga sa katabi mo, kung namimiss mo yung dati mong buhay, wag na. Amen? Hello, mga kapatid. Kasi napakadelikado. Meron pa ba dito? Siguro kung di ako Kristiyano ngayon, yung mga ganyang nagwa-wonder, siguro kung hindi ako naging Kristiyano, baka nag-aano ko, bawal-wal ako. Napupuntahan ko lahat ng mall na gusto ko. Ayan, mga ganon. Diyan yung po ba tayo? Siguro kung hindi ako Kristiyano, every Sunday, road trip. Yan. Pumunta ako sa Kabyang Tunnel. Ganon. Sa Ilocos, LU. Yan. Ang problema kasi, ang day off ko, Saturday, Sunday, may simba kasi kami. Hindi kaya ng isang araw lang yung Ilocos Norte na joyride. Hello? Nandiyan po ba tayo? Hindi. Pero, totoo. Ako po, aamin ako may mga ganung pakaramdam ako dati. Totoo. Yung parang, alam mo yun, yung pag nanonood ka kasi sa Facebook, wag muna tayong umuwi. Ganun di ba? Parang, wow! Yung nakikita mo, yung nag-hiking. Tama, di ba? Parang, wala ka namang oras. Saturday, Sunday lang kasi may trabaho ka. Pag di ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Di ba? Hindi ka makawala. Wala akong pambayad ng mga bills. Yes. Bills. Diba? Parang minsan nakakaramdam tayo ng ganon. Tama real talk lang. Diba? Kaya minsan parang ayaw mo nang umatay kasi gusto mo mag-ganon. Pero nare-review ko yung sarili ko in Jesus' name. Kristiyano ka na. Diba? Hello? Huwag natin ipagpapalit yung Sunday. Huwag natin ipagpapalit si Lord higit sa lahat. Though hindi tayo traditional. Hello? Hindi tayo traditional, hindi tayo nakabind. Hello, sa anumang specific na batas, isa lang ang bawal sa atin. Bawal nating masaktan si Lord. Amen. Hello, nandiyan po ba tayo? Mga kapatid, tigilan na natin. Amen? Kung tayo yung may mga ganong mood swing pa tayo, parang gusto mo, siguro, mas nakakagala kami ng mga tropa ko. Mas nakakatambay kami ng mga kaklase ko. Kung hindi ako naglilingkod kay Lord, ang dami-daming BS, puro BS, wala namang umaaten. Worker, hello. Puro bisita, puro gastos. Kung inipon ko lahat ng ginastos ko, nakabili ako ng cellphone. Hello. Sabihin mo, tama na yan. Wala ka nang babalikan. Amen, palakpakan natin ng Panginoon. Letter B, a look of doubt. Sabi mo nga, a look of doubt.
Did she doubt God's judgment was real? Did she doubt the angel's warning? Looking back can signify a lack of faith in God's promise for the future. Ang katotohanan, kaya parang hindi pa rin tayo makaalis sa attachment natin sa world. Kasi minsan nagda-doubt tayo sa mga pangako at kayang gawin ng Diyos. Takot tayong maiwanan. Paano na lang pag naging Kristiyano ako, so hindi na ako pwede makapag-chismisan? Hindi na talaga. Hello? Tama? Hindi na ako pwedeng magwalwal-walwal. Ay, hindi na talaga. Hello? Kasi kailangan natin i-represent ang Diyos sa ating buhay. Hello? At sa pagre-represent natin sa Diyos, sa pagre-represent natin kay Lord, sa tao, yan. Amen. Doon may gagawin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Letter C, a look of discontent. Una, a look of nostalgia. Letter B, a look of doubt. And letter C, a look of discontent. She may have been questioning God's rescue plan. Why do we have to flee to the mountain? This is unfair. She valued her old life over God's new purpose. Application, basahin natin ito. Basahin natin. Sabi niya, yan na ba yun? Sa application. Ayan, what is the Sodom in our lives that we are tempted to look back at? Grabe. Ano ba yung Sodom? Evaluate natin yung sarili natin next. Meron pa yan. What sinful habit? A toxic relationship? A season of life? A season is God calling you to live. Amen? Looking back is an issue of heart's affection. Sabi mo nga, looking back is an issue of the heart's affection. Ewan ko po, ito yung message talaga ng mga na nilalagay ni Lord sa akin nung nakaraan about din siya sa past and sa new season. Now, ito pa rin. Tanungin mo nga sa yung katabi mo, ikaw ba yung hindi makamove on? Tanungin mo nga, ikaw ba yung hindi makaalis sa nakaraan? Sige, tanungin mo, huwag ka mahiya. Ewan ko ba, alam niyo po, gusto ko mag-preach ng blessing, thanksgiving, celebration, empowerment. Woo! Parang sa i-preach yun eh. Palalakasin ka ng Diyos! May gagawin ng Diyos! Woo! Nakaka-hype yun. Diba? Pero hindi eh. Ako nag-aaral ako, parang wala akong kagana-gana. Pero nung ito na, parang, may ituturo si Lord. Tanungin mo nga ulit sa katabi mo, ikaw ba yun? Amen. Amen. Huwag natin ilagay yung sarili natin sa alanganin. Hello. Looking back is an issue of the heart's affection. Ano ba talaga yung gusto ng puso mo? Saan ka ba talaga nai-in love? Saan ka ba talaga may affection? Number 3, the consequence. The pillar of salt. Ito na po. Ano pong ibig sabihin ng pillar of salt? A symbol of stagnation. She became a monument of disobedience, permanently stuck between the life she left and the life she was promised. She is a warning against becoming spiritually paralyzed. Hello? Pag sinabing paralyzed, wala nang nangyayari. Check natin yung ating mga sarili. Kung wala nang nangyayari sa relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, baka tayo ay pillar of salt na. Hello? Kung hindi na tayo effective sa ministry, kung wala nang nabe-bless sa atin, kung hindi na tayo nagiging kagamit-gamit, every place, kung nasa saan tayo, is a place of ministry. Loob ng tahanan, trabaho, eskwelahan, kaibigan, lahat yan. Dapat nakakapag-ministry tayo. Pero kung wala nang napapala yung place sa atin, kung nasa saan tayo, magtanong na tayo. Hello? Baka may kailangang ipabago ang Diyos. At baka may kailangan tayong ipabago sa Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Letter B. A symbol of stagnation. Ano po yung consequence ng paglingon? A symbol of worldly compromise. Salt is a preservative. In a sense, she was preserved in her sin and attachment to the world. A stark lesson for all who pass by. Hello? Sana po,
Huwag na tayong mag-compromise. Sa mga panahon, actually yung pagko-compromise, hindi naman yan lagi-lagi eh. May mga sitwasyon, hello? May mga sitwasyon, na, alam mo yung pamimiliin ka, mag-church ba ako? Hindi. Amen? Mag-share ba ako? Hindi. Nandiyan po ba tayo? Gagawa ba ako ng kasalanan o hindi? Huwag po tayong mag-compromise. And let her see a symbol of judgment's reality. God's warning are serious. He is a God of immense mercy. He saved Lot's family, but also a holy judgment. Her story reminds us that our choices have real and serious consequences. Sabi mo nga, may consequence yung ating choices. Application, when we continually look back to our old life, we stop moving forward with God. We become spiritually ineffective, stagnant, and lose our flavor for Christ. Basahin natin Matthew chapter 5, verse 13. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 5, verse 13. Sabi dito, basahin po natin sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatago na lang at tinatapang-tapangan ng mga tao. Mga kapatid, our lives is meaningless without God's purpose. Amen. Number 4, the call. Remembering Lot's wives. Luke chapter 17, verse 32 to 33. Allow me to read the verse. As Jesus Christ mentioned Lot's wives, ano sabi ni Jesus? Maganda na makuha natin ito. Alalahanin niyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Sapagkat ang taong naghahangad paligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais pag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. My brother and sister, I just want to encourage you all that when you give your life to God, it will never be in vain. Sometimes, yes, we struggle. We struggle. Sa totoo lang, parang si Lot yun eh. Na-struggle siya pero sumunod siya. Hello? Na-struggle siya. May struggle tayo. Pero wag na hindi mo isusuko at ibibigay ang buhay mo kay Lord. Andiyan po ba tayo? Jesus himself uses her as a warning in the context of His second coming. Na maintindihan po natin na kilala natin, alalahanin natin yung buhay ni Lot, ng asawa ni Lot. Hello? Di ba? Alalahanin natin na ibigay natin yung ating buhay bilang tagapaglingkod. Di ba? Ibigay natin yung buhay sa ating Panginoon as a servant. Amen? As a worker of God. Hindi po temple worker, kundi kung nasaan man tayo, maging representation tayo ng Diyos. Nagtatrabaho man tayo, hello? Hello? Nasaan man tayo. Let's live a life na kasama si Kristo with God. Amen? Remember the danger. Remember that hesitation and divided loyalty in the moment of salvation and discipleship are deadly. Amen? Embrace the exchange, letter B. Embrace the exchange to gain the life of God, the life God has for us. We must willingly let go of the old one. We must lose our life, our self-directed, worldly focused life to gain true eternal life in Christ. Hello? Sabi mo nga pagtalikod. Di ba? Kailangan talikuran na natin yung dati nating buhay. Application. How do we avoid her fate? Paano nga po ba natin i-avoid po yung nangyari dito, na mangyari din sa atin? Number 1, define our Sodom. Identify what God has called you to live. Number 2, fix our eyes forward. Like Paul in Philippians chapter 3, verse 13 to 14. We should forget what is behind and strain toward what is ahead. Press on toward the goal. Amen? Palakpakan natin si Lord.
Babasahin natin. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sabi doon, I press on. Kaya nga mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtaan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos. Na kapag makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, sa umaga pong ito, gusto ng Panginoon na mamuhay talaga tayo. Amen? Mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. And number 3, trust God's future. Believe what God has ahead is infinitely better than anything we leave behind. Na mas maganda yung pangako ng Diyos sa hinaharap. Amen? Kaysa sa mga bagay na meron tayo sa nakaraan. Palakpakan natin ng Panginoon. Meron pang kasunod, wala na. Amen? A conclusion, okay. A call to forward-looking faith. Sige po, basahin natin dito. Lot's wife is remembered for disobedience and divided heart. Next, please. Don't become a monument to what was. Amen? Next slide. Become a movement for what can be in Christ. You know, hindi lang tayo pinapakalimot sa nakaraan kasi wala na. Sabi mo sa katabi mo kasi may kailangan tayong gawin. Amen? Tingnan po natin yung ating paligid. Maluwag pa. Hello? Maluwag pa. Ibig sabihin, gusto ng Diyos marami pang kaluluwang maligtas. Hindi po natin sinasabing pag pumasok sila sa church natin, ligtas na sila. Hindi tayo yun. Amen? Ibig sabihin, mag-share tayo ng gospel. At dahil ang i-share natin gospel ay si Kristo ang kaligtasan. At dito, sa lugar na ito, dito, we believe and in our faith kung paano ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung paano tayo kinakatagpo ng Panginoon sa lugaring ito. Yung mga taong dadalhin din natin sa church na ito, dito rin sila kakatagpuin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? And yung final challenge sa atin ng Panginoon, as we live today, ask ourselves, what do I need to stop looking back at so I can fully embrace the life God is calling me to? Palakpakan natin sa Lord. You know, a very simple question. Pero ito ang totoo. Kapag hati ka, Christian, Christina, hindi pala, Christian lang pala. Christians, tayo, Christian. Kapag hati tayo sa nakaraan natin, hindi mo ma-enjoy yung hinaharap. Hello? Kaya kung gusto natin talagang ma-enjoy yung paglilingkod natin sa Panginoon, kung gusto natin mas ma-enjoy yung ginagawa natin kay Lord, bitawan na natin. Tayo kung natin tumayo. Tayo po ay sasamba sa Panginoon.